At dahil kumpleto na ng drum itong floating cottage namin, kaya naman tinistingan namin ito paglangoy-langoy at napakaganda naman talaga. At siyempre hindi lang langoy-langoy dahil nagkilaw na rin kami, nagpaksiw ng mga isda na napakasarap naman talaga at sobrang presko pa. At for sure na mamubungkag at mahuwagtang na naman ang mga bahaw nito, kaya kasamahan nyo kami. For today's video guys, dahil maganda-ganda yung daga ng panahon at malaki-laki yung taob dito sa amin, kaya naman pinuntahan namin itong floating cottage namin at sinik namin kung okay ba yung drum at hindi ba nagsinglagputan ng mga bihikot nito. At ayan nga guys, pagtingin namin, goods na goods naman. At sa pananaw naman namin ay binugkot talaga ni Papa G ng matindi. At sa puntong ito guys, nagtibugsok-tibugsok muna kami dito at nag-food trip na rin kami dahil hindi lang naman pag-check yung ating pupuntahan dito, pati na rin pagkilaw at pag-food trip dahil puslan man, nandito na tayo, kaya naman papahimuslan na lang natin tong floating cottage natin. At as you can see naman guys, sinunuaon na kagad ni Dodoy itong isda natin, nakuha na napakasarap naman talaga. At kuha nga pala to sa bungsod guys na talagang hindi ka magmamahay, kaya naman nagpalit kami. At sa puntong ito guys, kung nakikita nyo yung madram natin, talagang napakalutaw na at hindi na nga umunlod itong floating cottage namin kahit nagtapok na kami dito sa tumoy dahil dito sa drum guys talagang hindi ka magmamahay. At ayun nga guys, konti lang yung umunlod dyan dahil konti lang kami, pero kailangan talaga natin itong testingan at maghagad tayo ng mga 30 katao kung umunlod ba ito o hindi, at para matistingan natin kung magkano yung capacity nitong floating cottage natin. Dahil hindi naman natin malalaman kung hindi natin titistingan. At sa puntong ito guys, pagkatapos namin hiwa yung mga isda namin, naghiwa na rin ako mga lamas dito para magkilaw naman kami. Palagi na lang talaga kami nagkikilaw dito guys. At siyempre nagpaksiw na rin kami dito na napakasarap naman talaga. At yung ibang isda nga nag-ambak-ambak pa. At dito nga dinala na rin ni Dodo yung gasol na napundar niya nung nagtatrabaho pa siya. At ayan nga guys, kung nakikita nyo, itong gasol lang yung nabilin sa pagpundar ni Dodoy. At siyempre dahil hindi magsilbi, dahil sobrang hangin, tinago namin dito sa ilisanan. Gamit-gamit na talaga tong ilisanan dito sa ating floating cottage dahil pwede dungagan. At sa puntong ito guys, pinaspasan na kaagad ni Sibet itong paghiwa ng ating kinilaw. At pinugaan ko na nga rin dyan para hindi na talaga mahaglangsa. Alam nyo ba guys, huwag na kayong matitinga kung palagi kami nagkikilaw dito sa dagat namin, dahil alam nyo ba, kapag dagat talaga dito ang isgutan ay naku, hindi ka talaga magmamahay dahil kinilaw talaga ang pinaka number 1 na putahe dyan. At siyempre yung pinaksiw, napakasarap rin yan kapag dito sa dagat, pero sa pagsabahay na medyo malangsa-langsa na yung pinaksiw, pero pag dito sa dagat, goods na goods na yan, napakasarap niyan yung sabaw niyan. At dito yung kinilaw, kinuraw-kuraw na kaagad si Sibet, piniktusan niya ng bitsin at asin na napakadaghan talaga. At sa puntong ito, naluto na rin yung pinaksiw natin, goods na goods na yan, kaya naman sinimulan na namin ang pagbungkag ng mga bahaw dito. At kung nakikita nyo guys, talagang napakasarap yung mga pagkain namin dito at napaka-presko pa at sobrang healthy pa talaga ng mga isda na to. At kung nakikita nyo guys, talagang pinaspasaran namin at medyo semi-bungkag na nga yung bahaw dyan, kaya naman talagang nabusog na kaagad kami dito. Alam nyo ba guys, kapag magpunta talaga kayo dito sa dagat namin, huwag na kayong mag-expect na hindi tayo magkikilaw dahil napakasarap talaga yung mga kilaw. Ito talagang pinakapambato namin dito. At pagkatapos namin magkilaw, siyempre nagpahilis na rin kami, tumubugsok na kami dito sa floating cottage natin. At ang kagandahan lang na pag-sit up dito sa floating cottage natin dahil nilagyan ko yan ng mga ambakanan dyan para mas malingaw pa talaga tayo kapag taob ay makaambak-ambak tayo. At ito na nga pala yung forma ng floating cottage natin guys, pintal na lang yung kulang dyan at napakaraming plug. At as you can see man guys, makikita mo talaga yung napakadaga ng mga bakaw dito at napakaganda talaga ng tanawin kapag buntag dito, parang nakakawala ng stress. Kaya naman hanggang dito na lang muna siguro kami guys, at hindi pa tong final ng pagbubutangan natin dito sa floating cottage natin, dadalhin pa natin to doon sa puting buhangin. Ito lang muna yung update. Thank you, God bless you all. Mabuhay kayong natin mga idol hanggang gusto nyo.